Ibang klase kapag sumakit ang ngipin, matindi hanggang ulo, maiiyak ka sa sakit at helpless ang pakiramdam. Ang masaklap pa, kadalasang nangyayari ang pagsumpong ng sakit sa gabi. May magagawa ka ba para maalis o mabawasan ang sakit? Yes! Actually, maraming paraan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-turn on ang notification bell. Now you won't miss any of our new videos. Bakit nga ba sumasakit ang ngipin? Nangyayari ito kapag ang nerves sa ugat ng ngipin ay irritated, may impeksyon, may sira, may plaque, cavities, natanggal na filling, o kaya naman ay bagong bunot ang ngipin. Ang bacteria na namamahay sa bibig ay nagiging sanhi ng gum disease at pagkabulok ng ngipin na dahilan din ng toothache, ayon sa WebMD. Of course, dentista lang ang makapagsasabi ng dahilan at makagagamot ng toothache mo. Pero kung sumakit ang ngipin sa madaling araw o kaya naman ay ilang oras pa bago magbukas ang dental clinic, maaari mong gawin ang mga natural home remedy na ito upang ma-relieve ang sakit. Number 1. Magmumog ng tubig asin. Maglagay ng kalahating kutsarita ng asin sa isang baso ng maligamgam na tubig. Haluing mabuti hanggang matunaw ang asin. Magmumog hanggang sa mawala ang sakit. Ang tubig asin o salt water ay isang disinfectant na nakatutulong upang ma-wash out ang mga tinga o pagkain na nakastuck sa pagitan ng ngipin. Nakatutulong din ito upang mabawasan ang pamamaga at maiwasan ang pagkasira ng ngipin dahil sa impeksyon. O diba, natural na, wala pang gastos. Number 2. Mag-cold compress. Kumuha ng yelo at ibalot sa face towel. I-apply sa affected area o sa pisngi sa loob ng 20 minuto. Ulit-ulitin hanggang sa mawala ang sakit. Maaaring gawin muli pagkatapos ng ilang oras. Ang pag-apply ng cold compress ay nakatutulong upang makonstrict ang blood vessels at mabawasan o mawala ang sakit na nararamdaman. Malaking tulong din ito upang mabawasan ang pamamaga at makatulog ka ng maayos. Yes! Yelo lang ang katapat niyan. Number 3. Itaas ang ulo. Kadalasang inihihiga natin ang sakit ng ngipin. Maglagay ng ekstrang unan sa ulo upang maiwasan na dumaloy ang dugo ng mabilis papunta rito. Nakababawas ito ng nararamdamang sakit. Kapag kasi naipon ang dugo sa iyong ulo, maaring tumindi ang sakit ng ngipin at lalong hindi ka makatutulog. Heads up! Number 4. Magmumog ng hydrogen peroxide. Maglagay ng magkaparehong dami ng tubig at food-grade hydrogen peroxide sa isang baso. Haluing mabuti bago imumog. Mumog lang, huwag lulunin. Tiyaking i-rinse ng mabuti ang iyong bibig ng tubig para maalis ang lasa nito. Ayon sa 2016 na pag-aaral, ginagamit ang hydrogen peroxide bilang mouthwash upang mabawasan ang plaque. Lalo na kung may periodontitis, isang seryosong gum infection na karaniwang nangyayari dahil sa poor hygiene. Nagiging dahilan ito ng pagdudugo ng kilagid, pananakit at paglaglag ng ngipin. Caution, huwag gawin ito sa mga bata. Baka aksidenteng malulun nila ang mixture. Number 5. Maglagay ng bawang. Isang butil lang. Dikdikin ito ng may konting asin hanggang maging parang paste. Ipahid sa apektadong ngipin o malapit sa masakit na area upang gumaan ang pakiramdam. Pwede mo ring nguyain ng dahan-dahan ang isang butil ng bawang. Ang antibacterial compound ng bawang na ang tawag ay allicin ay mabisang panlaban sa bacteria ng bibig na dahilan upang magkaroon ng cavities at makaranas ng sakit ng ngipin. Sa bawang, benepisyo ay lamang. Number 6. Ngumuya ng dahon ng bayabas. Mabilis pero short-term relief ang bisa ng dahon ng bayabas. Kumuha ng 1 o 2 mura o tender na dahon ng bayabas. Kuyain ito. Ang juice ng dahon ng bayabas ay manunuot sa masakit ng ngipin at mababawasan ang sakit. Pwede rin pakuluan sa tubig na may konting asin ang dahon ng bayabas at gamiting mouthwash. Ang dahon ng bayabas ay may anti-inflammatory properties na nakatutulong upang gumaling ang sugat. May antimicrobial properties din ito na nakatutulong sa oral care. Yes! Bayabas! Number 7. Gumamit ng peppermint tea. Ang pagmumog ng maligamgam na peppermint tea or pagsipsip sa tea bags nito
ay makatutulong upang panandaliang mawala ang sakit ng ngipin. Ayon sa mga researcher, ang peppermint ay may antibacterial at antioxidant compounds na nakatutulong upang mabawasan ang pananakit ng ngipin. Ang menthol na active ingredient ng peppermint ay sinasabing may mild numbing effect sa sensitibong area ng ngipin. Pwede ring ilagay sa freezer ang ginagamit na peppermint tea bag. Palamigin ito ng 2 minuto at pagkatapos ay i-apply sa apektadong ngipin. Tea for teeth. Number 8. Magpahid ng clove paste. Para makagawa ng clove paste, maglagay ng durog na clove sa isang tasa. Unti-unting lagyan ng tubig habang hinahalo hanggang maging paste-like. I-apply sa apektadong ngipin. Maaari mo ring ilagay ang clove paste sa isang tea bag at ilagay sa bibig malapit sa sumasakit ng ngipin. Mararamdaman mo na unti-unting nababawasan ang sakit. Nagiging manhid ang apektadong ngipin dahil sa eugenol, isang compound ng clove na parang analgesic ang effect. Pwede ka ring ngumuya ng isang clove at hayaan ito sa masakit ng ngipin. O kaya naman ay gumamit ng clove oil at patakan ang apektadong ngipin. Habang tumatagal, gagaan ang pakiramdam. Paalala, huwag gawin ito sa mga bata. Maaring malulon nila ang clove. Medyo spiky ang texture ng clove kaya masakit sa lalamunan. Number 9. Gumamit ng vanilla extract. Kumuha ng bulak at patakan ng 2 drops ng vanilla extract. I-apply sa apektadong ngipin ng ilang beses hanggang sa mabawasan o mawala ang sakit. May alcohol kasi ang vanilla extract, kaya mabisang treatment ito upang mapamanhid ang sakit. At dahil sa antioxidant properties ng vanilla extract, effective healer din ito. Nakukuha ng vanilla extract ang antioxidant properties ito mula sa minerals na calcium, magnesium, potassium at phosphorus na nakatutulong sa ating ngipin. Amoy vanilla ang hininga. Number 10. Dahon ng kamote. Kumuha ng ilang dahon ng kamote. Diktikin ito hanggang maging paste-like. I-apply ang kamote leaves paste sa masakit ng ngipin. Maghintay ng ilang minuto hanggang sa tumalab ito. Magmumog pagkatapos. Pwedeng ulitin hanggang sa mawala ang sakit. Ayon sa pag-aaral, pinababagal ng dahon ng kamote ang pamamaga sa affected area dahil sa taglay nitong anti-inflammatory properties. Sweet naman. Number 11. Uminom ng maraming tubig. Ang tubig ang pinaka-best beverage para sa iyong overall health. Kasama syempre ang iyong oral health. Upang mabawasan o maiwasan ang pagka-stuck ng pagkain sa ngipin at pagitan nito, ugaliing uminom ng tubig. Malaking tulong ito upang ma-wash out ang mga negatibong epekto ng pagkain ng sticky at acidic food at pag-inom ng matatamis na juices. Kadalasang ito ang nakasisira ng enamel ng ngipin na dahilan ng cavities. Tubig, sagot sa sakit. Number 12. Observe proper hygiene. Magsipilyo pagkatapos kumain. Huwag ding matutulog nang hindi nagsisipilyo ng ngipin. Ang pagsipilyo ng ngipin bago matulog ay nag-aalis ng germs at plaque na naipon sa ngipin sa buong araw. Gumamit ng toothpaste na may fluoride dahil ito ang protection mo laban sa tooth decay. Siguro hindi na tama ang pagsisipilyo. Gentle lang in circular motion sa bawat ngipin upang maiwasan ang gum disease na sanhi ng sakit ng ngipin. I-brush din ang dila upang ma-wash out ang bacteria na naipon dito. Huwag kalimutang mag-floss pagkatapos magsipilyo ng ngipin. Hindi lang nagtatanggal ng tinga ang pagpa-floss. Isa rin itong paraan upang mapasigla ang iyong gums, mabawasan ang plaque at pamamaga. Gumamit ang mouthwash pagkatapos upang mabawasan ang acid sa bibig, malinis ang gusto ang gums at mabigyan muli ng minerals ang ngipin. Ayon kay Jonathan Schwartz. Fresh breath, di ba? Bakit nga ba mas madalas sumakit ang ngipin sa gabi? Ang isang rason ayon sa Healthline ay dahil sa gabi nakahiga na tayo. At kapag nakahiga na, ang dugo ay mabilis tumaloy sa ulo. Ang sobrang dugo ay maaaring magpataas ng sakit at pressure kapag may dental problem. Ang isa pang rason ay dahil sa gabi halos walang distraction. Kaya konting sakit lang ay nararamdaman agad. Paalala lang, kung ikaw ay buntis, nagbe-breastfeed, bata, may allergic reactions, umiinom ng gamot na maaaring may contraindications sa mga nabanggit na natural remedies, makabubuting kumonsulta muna sa doktor bago gawin ang mga ito.
Kailan dapat magpa-dentista? Kapag 1 o 2 araw na pabalik-balik ang sakit, may lagnat, nahihirapang huminga at lumulon, namamaga ang apektadong ngipin, mapula ang gilagid, may cavities, sirang ngipin, may pus discharge, masakit kumain, may impeksyon, may crack ang ngipin, umuuga ang ngipin, masakit ang tenga at kapag ibinubuka ang bibig, at nahihirapan ka ng mamuhay ng normal dahil sa sakit. Go na agad para mabigyang lunas ang iniindang sakit. Importante ito upang hindi na kumalat pa ang impeksyon sa ibang parte ng mukha at posible rin itong kumalat sa bloodstream. Huwag naman. Naranasan mo na bang sumakit ng matindi ang ngipin? Ano ang ginawa mo upang malunasan ito? Tell us in the comments section below. Don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to Clever You.